Noong pinupuna at tinatakot ang tanggapan ng pangalawang Pangulo, siya ang tumindig at dumepensa, hindi alintana ang pambabatikos. Dahil para kay Marcoleta, ang tama ay ipinaglalaban kahit mag-isa ka lamang. Marcoleta, may prinsipyo, may integridad, may paninindigan. Kaya ngayong darating na halalan, iboto natin ang number 38 sa balota. Rodante Marcoleta sa Senado. Kay Marcoleta, may pag-asa ka. Numero 38, kay Mike Marcoleta, may pag-asa ka. Rodante Marcoleta. Ipaglalaban ng kapakanan masa, huwag kang matakot Marcoleta ang mag-asa. Hey Marcoleta, ipapatinag sa mali si Marcoleta. Ipaglalaban ng kapakanan ng masa, huwag kang matakot Marcoleta ang mag-asa. Hey Marcoleta, Marcoleta ang mag-asa. Masantos ya labi at si kayon amin. Antakmot su mansalita na Pangasinan. Pero daisit labat. Salamat kay Mayora Marilyn Lambino. Tinuruan po niya ako makapagsalita ng konting Pangasinan. Kasi po, talagang gusto kong magsalita sana ng Pangasinan, yung buong buo. Kaya lang hindi ko kaya eh. Baka hindi po tayo magkaintindihan. Tagalog na lamang po. Salamat po sa napakaraming tao na nandito ngayon, dito sa Mangaldan, Pangasinan. Sana po itong dami ng taong ito ay pwede naming isipin na kayo pong lahat ay sympathetic sa aming ipinaglalaban sa PDP laban. Pwede po bang isipin, pwede ko po bang i-conclude na kayo pong lahat ay PDP laban? Ako rin po naniniwala sa totoo lang. Dahil hindi naman po kayo pupunta rito, magsasakripisyo, napakainit po, siksikan, kung talagang hindi po kayo naniniwala sa pinaglalaban ng PDP laban. Pero sa dami po ninyo, at sa dami ng mga taong nakita ko na po sa maraming lugar na napuntahan ko, hanggang sa kaduluduluhan ng Mindanao, South Cotabato, Sarangani, Zamboanga, Sibugay, Catanduanes, sa Bicol Region, marami na po hanggang sa Norte, Puerto Princesa, Negros Island, Samar, Leyte, pati Leyte. Ganon din po karami ang mga taong tumatanggap sa amin. Bakit po sa survey? Bakit sa survey napakababa namin? Ako po, ang gusto nilang mangyari, number 22 na lang ako. At hindi na raw ako tataas doon. Manisya kayo? Ano po? Naniniwala po ba kayo? Kasi po, yung kabilang team, 12-0 daw sila. Manisya kayo? Napakahirap po ng kalagayan ng ating bansa. Sampiga su sakay yakilo na blas na natan. Magkano po? Mambli o mura? Mambli. Totoo po yun. Ang presyo po ng pagkain napakataas na po. Hirap na po ang ating mga kababayan. Ngayon lang nangyari sa atin ito sapagkat ang inuuna po ngayon dito sa ating bansa ay pamumulitika. Yung magkakahiwa-hiwalay ang Pilipino. Ayaw po nilang unahin ang makakaganda sa kabuhayan ng bawat isang mamamayang Pilipino. Basahin po ninyo, kung nabasa nyo yung dyaryo ngayong umaga,
Ang sinasabi po, 15.5 million families ang nagsasabi po na sila ay mahirap. Ibig sabihin po noon, halos 77 million Filipinos ngayon ang nagsasabi, mahirap sila. Ako po naniniwala. Totoo yun. Nang sabi pa nung survey, 27% ng ating mahihirap na kababayan, nakakaramdam na po sila ng gutom. Gaano kasakit sa isang padre de pamilya o ina ng tahanan, makita niya yung anak niya, gusto niyang kumain, pero wala siyang makain. Walang kasing sakit po yun. Pero po ang inuuna ng mga namiminuno ngayon ay yung pamumulitika. Ang sabi ko nga sa kanila, sa Quadcom, ayoko na po sumama sa kanila, nagagalit sila sa akin dahil hindi na raw po ako team player. Sabi ko sa kanila po, team player ako hanggang sa tama lang, hanggang sa totoo lang at katwiran ang pinag-uusapan natin. Pero kapag kayo'y lumabas na sa katwiran, hindi na ako sasama dyan. September 2024, sinabi ko sa kanila, yung pag-uusisa ninyo sa confidential budget ng Vice President, personal yan, personalan na yan. Politika na yan. Hindi na totoo yan. Hindi na inquiry in aid of legislation. Hindi totoo yan. Ang gagawin ninyo, you will impeach the Vice President. Itaga mo sa bato. Nangyari po. Hindi totoo na kunwari gumagawa sila ng batas, kaya sila nag-iimbestiga. Hindi po totoo yun. Huwag kayo maniwala. Sabi ko sa kanila, September 2024, you will impeach the Vice President. Ayun po yung ginawa nila. They impeach the Vice President. Quadcom, ang sabi ko, hindi ako sasama dyan. Hindi kayo gagawa ng batas. Hindi kayo tumawag ng napakaraming tao para magpatulong kayo sa kanila para magbalangkas tayo ng batas. Hindi totoo yan. You will crucify the former President of the Republic. Sabi nila, hindi namin gagawin. Nangyari po, totoo yan. Kapag ka po nanalo yung team na yon, tatanggalin po nila ang Vice President. Totoo po ito. Kapag nga po na sinabi ng mga kasama ko, 16 lang ang kailangan para tanggalin ang Vice President. Naghihintay po sila ng tamang panahon. Akala nila, mananalo sila at pag nanalo po talaga, tatanggalin nila ang Vice President. Paano ka ako gagawin ninyo? Inuusisa ninyo ang confidential funds ng Vice President. Tinanong ko yung COA, ilan po bang opisina ng ating pamahalaan ang merong confidential funds? Sabi po ng COA, 400 mahigit. Bakit 400 pala ang merong confidential funds at lahat naman ay naabisuhan ng COA na mag-submit ng ibang mga requirements to validate the utilization of the respective funds. Bakit naman ang opisina lang ng Vice President na tinarget nyo? Di magagalit ang mga tao, lalong-lalo na dito sa mga aldan, napakatalino ng mga tao rito. Mahalata tayo na namemersonal tayo. Isa lang po ang tinarget nila, the office of the Vice President, yung pong mahigit na 400 kinalimutan. Hindi po totoo yung ginagawa nila. Then tinanong ko po, bakit tayo ang nag-o-audit? Kailan ka ako naging karapatan, kailan naging tungkulin ng House of Representatives tayo mag-audit ng paggasta ng pera ng bayan? Kailan? Basahin natin kahit sa ang batas, pakita nyo sa akin, sasama ako sa inyo. Wala po silang maipakita. So tinanong ko ang COA, maliban sa inyo, sino pa ba ang merong mandato, merong authority na mag-audit ng pondo ng bayan? Sagot ng COA, wala na po. Bakit ninyo binigay yung mga records dito sa House of Representatives? Bakit sila ang gumagawa ng tungkulin ninyo? Paano po? Sinabpi na po kami. Dahil ba sa sinabpi na kayo, ibibigay nyo na yung trabaho ninyo? Mali kayo. Bakit hindi nyo sinulatan ang aming speaker? Anong pangalan ng speaker namin? Bakit hindi nyo sinulatan ang speaker? Sasabihin ninyo, Mr. Speaker, pasensya na po kayo. Hindi namin pwedeng ibigay ang mga papeles na nire-review namin. Baka magkamali kami, baka magkasala kami. Labag sa batas po ang gagawin ninyo.
Dahil kami lamang po ang binigyan ng saligang batas ng karapatan na mag-usig, mag-audit, mag-usisa, mag-imbestiga ng pondo. Hindi po kayo. Kahit makarating tayo sa Korte Suprema, ilalaban namin ito, Mr. Speaker. Dapat ganito ang ginawa nila. Hindi po rin ganun ginawa nila. Binigay nila yung mga papeles sa House of Representatives. Akala mo naman, marunong mag-audit ang mga congressmen. Wala naman kaming alam sa audit. Sabi ko po sa mga kasama ko, magsipag-resign kayong lahat. Pagkatapos, kung kayo'y qualified, nag-apply kayo sa COBA at saka kayo mag-audit. Pero sa ngayon, dahil congressman kayo, hindi kayo pwede mag-audit. Yun po yung nangyari. Walang batayan, walang basihan sa batas. ICC. Ano po sinabi? I will not cooperate with the ICC in any shape, in any form. Yun ang sinabi nila. I will be steadfast in my resolve not to recognize the jurisdiction of the ICC. Ang gagaling magsalita eh. Gagawin ko 20 piso ang 1 kilo ng bigas. Nangyari. Nangyari po. Dahil yung kuryente po, mura. Mambli. O meron naman kayong ayuda eh, di ba? Meron kayong AKAP, meron kayong AX, meron kayong TUPAD, meron kayong MAIP, meron kayong 4Ps. Di ba? Kumpleto kayo sa ayuda? Wala po. Tama yung iniisip ko. Talagang hindi lahat nabibigyan. Alam po niyo kung magkano ang total nitong 5 ayuda na binibigay nila? 194 billion pesos. Ang dapat na nabibiyayaan, ang dapat na nabibigyan, hindi kukulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Yun ang katumbas ng 194 billion. Ang dapat nabibigyan, hindi kukulangin sa 27 million na mahirap na Pilipino. Mangilan-ngilan lang ang binibigyan. Sa aking palagay, wala pang 10% ang nabibigyan sa 27 million Pilipinos. Dito, ilan po ang nabigyan? So, wala. Awan. Huray Maysa, awan? O, paano ngayon yan? Saan napupunta yung 194 billion kung hindi naman lahat nabibigyan? Ganito na lang po ang gawin natin. Pag nanalo ang PDP laban, ito yung gagawin natin. Lahat po ng kumukonsumo ng 2,000 pesos na worth of electricity per month, pababa. Libre. Libre. Bakit po? Pag ginawa natin yun, ang masisilbihan natin, 27 million poor Filipinos. 2,000 pesos pababa. Wala pang corruption. Bakit? Diretso sa inyo. Wala pang magpapapogi. Walang magpapasikat. Akala mo galing sa bulsa nila yung binibigay na. Hindi po kanila yun. Pera po ninyo yun, binibigay lang uli sa inyo. Sinusuli lang ang pera. Huwag kayong magpapasalamat sa kanila. Kunin po ninyo, pandagdag din po yun sa inyong panggastos. Pero huwag kayong magpapasalamat. Ano pong gagawin natin? Marami na pong nagsalita kanina, sinasabi nila ang kalagayan ng ating bansa. Talaga pang totoo. Totoo po talaga. Nagdudugo na po ang ating bansa habang nag-uusap tayo ngayon. Ang utang po natin ngayon nasa halos 16 na trilyong piso na. Bakit hindi po magkakaganyan? Lahat na lamang po ayuda. Ang ayuda po ay pantulong lang sa emergency. Hindi po sagot ito, hindi isang mabisang hakbang. Para sa ganon ay iahon kayo. Ano tawag doon? Para kayo'y alisin sa pagiging mahirap. Hindi po yun ang paraan. Ang paraan po, kailangan maibaba natin ang presyo ng elektrisidad sa ating bansa. Bakit ko po pinipilit na ibaba natin ang presyo ng kuryente? Yun po kasi ang nakasulat sa batas. Yung pangunahing layunin po ng batas na ginawa 24 na taon nang nakararaan.
Take note, 24 years ago, ginawa na po yung batas ng EPIRA. Ang nakalagay po doon, idulot nyo ang serbisyo ng kuryente sa bawat mamamayang Pilipino sa murang halaga. Hindi mambli, mura. Yun ang nakasulat sa batas. Kaya bakit after 24 years, baligtad ang nangyari? Ang singil ng kuryente sa ating bansa ang pinakamataas sa buong Asia. So for 27 years, there is a continuing violation of the law. Wala pong nagbabantay. Wala po talaga. So sino pong pipiliin natin? Yung team na ang gusto hindi na makabalik dito, ang dating Pangulo. Yung buong gusto nyo? Yung team na yun, ang gusto nila tanggalin ang Vice President kapag nakakuha sila ng maraming boto. Yan po ba ang gusto nyo? Yung PDP laban, siya lamang ang lalaban doon sa mga maitim na balakin na yun. Naniniwala po kayo? Ang hina. Naniniwala po ba kayo na kayang gawin ang PDP laban? O kailangan po, magkasundo tayo sa gabing ito. Walang budulan. Kailangan kontrata po. Kontrata. Hindi yung kontratang ginagawa nila, kung kukunwari sila, nagagawin nating 20 pesos, sabi, hindi totoo yun. Hindi namin tutulungan ng ICC, hindi totoo yun. Magtatayo kami ng 1 milyong housing units per year, walang nangyari. Puro salita. Ang gusto ko po, salitaan na tayo lang dito ngayong gabi. Parang salitaan ng sabungero. Meron pong Hindi ko po pinupromote ang sabong, mga kababayan taga Mangaldan. Hindi po ako marunong magsabong. Baka po ako'y matiwalag. Bawal po sa akin yan. Bakit ko po sinasabi sa inyo na kung minsan napakabuti pa na kopyahin ng isang ugali ng isang sabungero? Meron silang isang natatanging ugali. Dapat sana yung ugali na yan ang taglayin ng isang tao na gustong maglingkod sa kanyang bansa. Isang salita. Ginagawa ang salita. Sa totoo lang, ang sabungero po wala nga salitaan eh. Wala nga kontrata eh. Senyasan lang eh. Gaganon lang eh, di ba? O, gaganon. Gaganon po eh. Tama po, hindi. Senyas lang, pero ginagawa po nila. Senyas lang, pero matibay. Matibay na salitaan. Senyas lang, nagkakaintindihan. Pero itong nangyayari po sa ating bansa, batas na nga po eh. Hindi pa sinusunod eh. So, ang gusto po namin ay isang salitaang matino ngayong gabi. Uulitin ko lamang po. Kayo pong lahat na nandito ngayon, nagkakaintindihan ba tayo, nagkakasundo na ang inyong iboboto lang ay PDP laban? Pwede po bang ilakas natin ng konti? Para marinig ng tao na nandun sa Tacloban. Hindi ko po kayo mapapasalamatan ng buong buo. Hindi ko alam paano pong salita ang gagamitin ko para ipaabot ko sa inyo ang aking pasasalamat sa inyo. Wala po kaming dalang AIX. Wala po kaming dalang tupad. Wala kaming akap. Makikiusap po ako sa inyong lahat. Uutangin ko na lamang po dahil wala akong pambayad ngayon. Babayaran ko na lamang po kaming lahat ng isang matapat na paglilingkod sa inyong lahat. Dahil inutang namin, lalagyan pa po namin ng interes na dagdag na paglilingkod. Payagan niyo po kaming bumalik dito sa Mangaldan, Pangasinan. Babalik po kaming lahat. Ngunit isang ganap na mga senador ng ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. 38 Rodante Marcoleta!